8:90 na po ng gabi dito po sa Pilipinas. Ricky Rivera sa Totoo Lang. Pag-usapan po natin ngayon ay ito pong bruhaha hingin dito po sa reaksyon ng mga opisyalis ng China regarding dito po sa naging behavior ng spokesperson po ng Philippine Coast Guard at ng West Philippine Sea. Walang iba po kundi si Commodore J. Tariela. Okay. Ang question is, karapat-dapat ba na ipaubaya ng Pilipinas itong isyong ito sa Coast Guard? Lalo tigit dito kay spokesperson J. Tariela. No? Bakit mahalagang talakayin? Sapagkat sa totoo lamang po, marami noong instansya si J. Tariela ang nangunguna po sa pag-update sa atin sa nagaganap dito po sa West Philippine Sea. Lalo tigit, ito po mga, di umano yung mga pangaharas ng mga Chinese naval vessels dito po sa ating mga mangingisda at gayon na rin yung pananakop nila nung mga isla na tinuturing nating atin. Sa ganang akin there's no doubt about it. Hindi po ma-dispute yan na ipinakita po ng ating Commodore ang kanyang pagmamahal sa inang bayan. No? At syempre nga naman, every Filipino dapat talagang depensahan ang ating teritoryo. No? Sapagkat ito po ay isa sa mga kalidad talaga ng pagiging Pilipino. There's no doubt about that. Hindi ho natin tinatawaran yung nasyonalismo nitong si Commodore Tariela. Ang pag-uusapan po natin ngayon, karapat-dapat ba na ituloy na siya ang spokesperson nitong issue na ito? Himayin po natin, ano ba ang issue ng West Philippine Sea? Ang issue po niyan ay tungkol sa dispute po natin sa China regarding these islands na comprising yung Spratleys. So, sabi ng China, kanila yan through the 9-dash line. Pero noong 2017, nagrule na po ang UNCLOS, yung tribunal, na invalidating yung 9-dash line na claim ng China at ina-uphold yung atin. No? Nakasama yan doon sa exclusive economic zone ng Pilipinas at therefore teritoryo ng Pilipinas at dapat kung sino man na mag-exploit ng mga isla na yan, karapat-dapat din lang na Pilipinas yan. Pero nakita ko natin na in-insert ng mga China o ng mga Chinese, in fact, inilagay pa doon sa mga tinuturo nila doon sa kanilang mga chikiting na itong mga islang ito ay bahagi talaga ng China o teritoryo ng China. Sa kabila ng number 1, napakalayo dun sa mainland. Number 2, malinaw ho talaga kung susundin mo yung UNCLOS na ito ay nasa within the Philippine territory. So, ibig sabihin, ang dispute natin sa kanila ay territorial na nakakaapekto dun sa ating relasyon sa kanila. May masiglahong relasyon ang Pilipinas at ang China noon pa man. No? In fact, centuries ago talagang maliksi yung ugnayan ng Pilipino at ng mga Chino in terms of economic din. At hindi pinag-uusapan din yung political. So, ibig sabihin yan, apektado yung relasyon. Ang China rin isa sa mga malalaki nating trading partners. At culturally, meron tayong affinity din sa kanila. At nasa parehong bakuran tayo nasa Asia Pasipiko. So kung halimbawa i-compare mo yan sa Amerika, ay mas di hamak na mas neighbor natin mas kapitbahay natin yung China kaysa Amerika. Di po ba? Pero ngayon hindi maganda yung relasyon ng China at ng Pilipinas dahil nga dito sa West Philippine Sea na ito. So pinag-uusapan ay ugnayan. Ngayon, yung ugnayan ba na yan dapat protektahan o hindi?
Sa ganang akin ho, given the deep relationship ng China sa Pilipinas, dapat to, alagaan din po yung relasyon na yan. No? Kapagkat hindi naman no tama na magkaroon tayo ng o masira yung ating relasyon sa kanila. Culturally and economically po, may epekto yan. No? So, kung pinag-uusapan nyo ang West Philippine Sea, kanino dapat tayo sumandig? Di syempre, doon sa mga Pilipinong eksperto sa diplomasya. Sapagkat ang gusto nating lahat ay kapayapaan. Di po ba? Gusto natin ng isang payapang relasyon doon sa ating mga kapitbahay. Hindi lang o China. No? Gusto natin magkaroon ng isang magandang relasyon ugnayan sa kanila. Dahil kapag tahimik ang Asia-Pasipiko, masuusbong ang tratado o mga trade, masuusbong ang ekonomiya, gaganda ang buhay ng bawat isa. So, yan po yung epekto ng katahimikan no? At dahil relasyon ang pinag-uusapan, diplomatic relations, nararapat ho sana. Kung ako lang ho sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ipaubaya sa Department of Foreign Affairs ito pong usapin na ito. At wag payagan yung ibang mga wala namang alam sa diplomasya na makisawsaw dito sa issue na ito. Okay. Baka magalit itong si Commodore Tariela at baka sinasabi niya na sinasabi ko na nakikisawsaw siya. Ay hindi po. Sinasabi ko lamang po ay yung pananaw ko na kung relasyon ang pinag-uusapan, diplomatic relations, ay dapat ipinaubaya sa DFA. Dito kasi sa Pilipinas, pansinin ninyo sino ang mga nagsasalita dyan. Ang ating Department of Defense Secretary, si Gibo Teodoro, di po ba, nung last year, talagang halos araw-araw yung kanyang pagpapanayam, no? Tingin sa issue na yan. Ngayon, kapag kasi yung issue ay talagang sakupin ng ng teritoryo, dapat talaga magsalita dyan ng DFA. Pero dapat idinadaan pa rin sa DFA. Kapag ang DFA po, alam ng ating mga officials doon kung how to handle these things. No? Kasi may mga may mga protocols, no? Mga diplomatic protocols na pwede. No? Na Ngayon, balik ko tayo kay Commodore Tariela. Si Commodore Tariela po ba ay isang diplomat? Hindi po. Siya po ay schooled sa military. At siya po ay nagkaroon ng Masters in Maritime Studies. Maritime Studies po sa Philippine Merchant Marine Academy. At siya po rin ay may Masters in terms of Coast Guarding. So kung Coast Guard po ang tatanungin kung mga tungkol ko sa mga paano dinidepensa ng Coast Guard, ano-ano yung mga technical na mga behavior o technical na mga bagay-bagay hingil po sa layo ng isang ship with another or paano pong masawata ang smuggling, for example, using the high seas. Botong-boto po ako Philippine Coast Guard Commodore Tariela na magsalita tungkol sa mga bagay na yan. Pero kapag halimbawa ang usapin ay tungkol dun sa relasyon, no? Sa pagitan ng Pilipinas at ng China, marapat po sana na magbigay daan siya sana doon sa Department of Foreign Affairs. No? Para maiwasan natin yung gulo. Kasi gusto natin katahimikan lahat, di ba? So, siyempre, hindi ko naman maalis kay Mr. Tariela na ang kanyang pananaw palagi ay medyo magulo. Bakit? Galing sa military Siyempre, ang lens niyan iba kaysa sa isang diplomat o kaysa sa isang international studies or international relations scholar. Di po ba? Nakita ko yung kanyang curriculum vitae, ni wala siyang ganon. So, ang tingin niya palagi Coast Guard lente ng isang magaling na Coast Guard official at magaling siguro na military. Pero hindi po kasi pinag-uusapan yung gera ng WPS. Wala akong gera doon.
Okay? At iniiwasan nga ho natin yan. So, halimbawa, kung may, kaya pansinin nyo, no, kada kibot ng isang ship doon at kada merong ginaano na Coast Guard, may winawater cannon itong mga Chino na mga Coast Guard ships at mga fisherman na Pilipino, ang Coast Guard na nagsasalita. Sa totoo lang ho, sa practice talaga, sa international community, dapat ho, DFA ang nagsasalita dyan. DFA, kasi alam ng DFA kung ano-ano yung mga red lines, ika nga, na hindi dapat nating tapakan. Alam din nila kung ano yung mga diplomatic means na dapat gamitin para ma-resolve yung iringan. No? Pansinin nyo rin po ang China. Ang China, kapag nagre-react sila on West Philippine Sea, ang ginagamit mong spokesperson ay yung Minister ng Foreign Affairs nila. Sapagkat yan po yung karapat-dapat na protocol. Sa atin, isipin mo yung Coast Guard nakikipag-away sa ambassador. Siyempre, di ba? Katulad ngayon ito, ano nangyari ngayon? Dahil sa pag-aaway na yan, imbis na yung Senado, talakayin yung mga mahalagang batas na mag-iibsan sa economic life natin, o kaya yung paano mariresolve yung ongoing corruption cases, ang pinag-usapan po, hingil po dito sa pambabastos ng mga Chinese officials dito sa ating Philippine officials, kasama si Tariela. Yan po yung pinag-usapan. Pinag-usapan si Senador Marcoleta, nakipagdebate pa kay Senator Risa Ontiveros, at si Senador Robin Padilla naman ay ganun din, at nangalaiti naman sa galit din si Senador Erwin Tulfo. Hindi ko sana mangyayari ang mga yan kung pinapaubayan natin sa eksperto yung issue ng West Philippine Sea. Subscribe and like po, no? Anong tingin ninyo? Tama ho ba ako na dapat DFA ang sumasagot dyan sa WPS at hindi ang Philippine Coast Guard? Subscribe and like po dito sa aming channel. Marami pong salamat.